Mayroon kasing nagtanong sa akin guys kung ano daw ang pagkakaiba ng impulse relay. Ito yung impulse relay natin at saka itong normal relay lang. Itong normal relay natin na 14 pins. Paano ba malalaman na 14 pins? Pagtanggalin mo dito guys, bilangin mo ito. 4, 8, 12, 13, 14. Bilangin mo ito guys. So kung makikita mo ito, 4, 8, 12, 13, 14. Kaya tinatawag na 14 pins. Yun ang ibig sabihin guys na 14 pins. Ito yung pins na tinatawag niya. Pag 8 lang yan, yun ang tinatawag na 8 pins. Ito ay 14 pins dahil 14 ang kanyang pins. Yun ang ibig sabihin ng pins guys para sa mga baguhan. Ngayon ang tanong nila, ano daw ang pagkakaiba nito? Ito sila guys, pareho ito ginagamit sa control. Sa control ito, itong impulse relay at saka itong ordinary relay natin. Itong function nito guys, pag lagyan mo to ng power supply, itong ordinary relay, ang line 1 at saka line 2 nito, mag-a-activate ito guys. Bali ang normally open mag-close, ang normally close naman mag-open. Pag walang power itong coil niya, mamamatay yung relay natin, babalik siya sa normal position na yung normally close ay normally close, yung normally open naman ay normally open. Ito naman guys, iba ito. Itong impulse relay naman, kakaiba din ito. Paglagyan mo to ng power supply guys, ang A1 natin dito at saka yung A2 dito. Paglagyan mo to ng power, magkakaroon ng power supply ang ating coil. Ang normally open, mag-close. Tapos itong itim naman guys, aangat ito. Gaganon siya. Gaganon yung itim niya no. Aangat. Ngayon, pag walang power supply na mangyayari, still pa rin to na aangat. So ibig sabihin, yung contact ng normally open, still pa rin na nagko-close ang contact ng normally open. Ganun ang function nito guys. Dapat ang pag-connect nitong impulse relay natin, hindi naka-permanente yung power supply niya sa coil. Pag magkaroon ng power supply, tapos mawawala ka agad para aangat ito. Yun ang ano ng impulse relay. Tapos ang contact ng normally open magko-close. Ngayon, pag magkakaroon naman ng power supply, ang A1 at A2 nito, mag-trip naman ito guys. Bababa ito. Pagbaba niyan guys, yung normally open naman, mag-o-open naman. Ang normally close naman, mag-normally close. Babalik siya sa normal position. Yun ang pagkakaiba nilang dalawa. Ito kasi siya guys, pag magkakaroon ng power supply, ang A1 at A2, aangat ito. So, ibig sabihin, ang contact nito still pa rin na magko-close kung walang power ang A1 at saka A2 natin sa coil ng ating impulse relay. Ngayon, pag magkakaroon naman ng supply ulit, ang A1 at A2, mag-trip naman ito. Ganun ang trabaho nito guys. Pag gumamit ka ng impulse relay sa stop-start na contactor, kahit single push button lang, pwede natin mapagana ang ating contactor na gamit ang impulse relay. Yun ang pagkakaiba nila guys, na itong ordinary relay natin, mag-a-activate ito pag mayroong power supply. Pag walang power supply, mamamatay, tapos ang contact babalik sa normal position. Hindi katulad nito guys, pag magkaroon to ng power supply, mag-on ito, tapos ngayon mag-close ang contact niya no. Pag walang power supply ang coil nito sa ating impulse relay, still pa rin na magko-close ang contact kasi umangat ito. Still pa rin na nagko-close ang contact. Pag magkakaroon naman ulit, magti-trip ito, mag-o-open ito guys, ang contact niya. Yun ang trabaho nito guys sa ating impulse relay. So yun ang pagkakaiba nila guys, pero pareho silang relay na ginagamit sa control. Sana guys nakapagbigay ito ng konting kaalaman sa mga baguhan. Maraming salamat sa inyo guys, hanggang sa muli.